Gusto mo ba yung pagpapala mangyari agad? Sino yung pagkatanggap mo, gusto mo andito agad yung pagpapala ng Panginoon? Amen. Yung iba hindi. Alam mo, yun ang diferensya ng maraming tao. Laging inilalagay ng Panginoon ang kanyang salita na para daw sa isang binhi na mahasik sa mga matabang lupa, sa mga merong mga batong lupa, o merong mga dawagan, yung mga istorbo, at merong manipis ang lupa. Kaya depende. Ibig sabihin kung how will you receive the seed or the word of God, doon mo makikita kung paano at gaano kabilis ang pagpapala mo. Amen ba? Ibig sabihin, nasa sayo eh. Nasa bawat isa eh. Kaya lagi kong sinasabi rito bago ako magsalita, handa ka na ba talaga? Andiyan pa ba kayo? Handa ka na ba? So, tumayo tayo lahat para talagang yung mga espiritong ayaw humanda dyan, itali muna natin. Naniniwala tayo na espiritu ng Diyos ay nandito ngayon. Pero hindi lang espiritu ng Diyos ang nandito. Andito rin, pagka dumadating ang liwanag, ang espiritu din ng Diablo pupunta rito para kung ano man yung binhi na na inihahasik ng Panginoon, kinukuha din ng kaaway pag palinga-linga ka eh. Amen? Para daw siyang ibon o uwak na pag nakita niya yung binhi, lilipad agad, kukunin niya. So, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang lilinga-linga. Amen? O sige, mag-pray tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon na ito na muli ay binigyan mo kami ng tsansa na ikaw ay dakilain, purihin, itaas ang pangalan mo sa lahat ng tao. Panginoon, kung paano mga himala na ginawa mo sa amin, kung paano binago ang buhay ng bawat isa, utang na loob namin, Panginoon, habang panahon sa iyo, ang aming mga buhay na walang hanggan na meron kami. Panginoon, nais ka naming papurihan, nais ka naming pasalamatan, at ang nais namin, ikaw lamang ang mataas sa lugar na ito. This place is yours, God. Sayong-sayo itong lugar na ito, Panginoon. At ang bawat templo at bawat tao na nandito, Panginoon, nais namin, Panginoon, na makaramdam ka that you are very much welcome, Panginoon. Welcome ka sa templong ito, Panginoon. Inhabit, Panginoon. Tumira ka sa amin, manirahan ka sa amin, no? Feel at home ka rito, Panginoon. Panginoon, nais namin natanggalin ang mga bagay na mafe-feel mo na parang hindi ka welcome, Panginoon. Nais naming sawatain lahat yon ng mga gawa ng kaaway. Panginoon, na maramdaman mo na hindi ka masyadong importante, Panginoon. Ayaw naming maramdaman mo yan. Ang nais namin, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay ay maramdaman mo, Panginoon, na importante ka sa buhay namin. Nais namin yan ang adhikain namin, Panginoon. Yan ang mission namin sa mundong ito. Yan ang nais naming maramdaman mo, Panginoon, that you are much welcome, very much welcome. Panginoon, inhabit the praises of your people, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Ito po lamang ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Gaano mo papahalagaan ang pangalan mo? Pangalan ng mga apelido. Yung apelido, yung pangalan mo, kasi yung pangalan, katumbas ng pagkatao. Amen ba? At yung pagkatao, gano'n kamahal o gano'n kalaki ang tinatawag na halaga ng isang pagkatao. Gano'n mo pinapahalagahan ang tinatawag na pangalan mo? Sapagkat yan ang kakambal ng pagkatao mo. Alam mo, pag sa probinsya ka nagpunta, halos magkakakilala ang lahat ng tao sa probinsya. Lalo na, kunyari, isang barangay, doon sa Masbate. Pag nagpunta ka doon, palibasa ko, konti lang ang tao at ang laki ng lupa, umpok-umpok kung saan nakalagay yung mga pamilya, nagsasama-sama sila. Kunyari, pagka narinig mo ang Oliba, Maria Oliva, saan yung mga taga-Oliva? Ay, andun sila sa ganyan-ganyan. Pag tinanong mo, okay ba mga tao yan? Ay, maganda, maayos yan. Maayos ang mga tao yan doon.
Mababait ba yan? Oo, mababait yan. Alam mo, masasabi na agad sa inyo ng 100% kung ano yung pagkatao sa pamamagitan ng pangalan. Amen ba? At pagka naman napakasama ng tinatawag na reputasyon ng pangalan mo, pag sinabing, ay nako, wag kang pumunta ron, yan ba yung pupuntahan mo? Nako, ang sasama ng mga tao na yan. Mga manluloko yan, mga Isipin mo, sa pamamagitan nagkakaroon ng tinatawag na perception ang tao sa pamamagitan ng pangalan. Amen? Ang tao, with the wrong tinatawag na perception, you will receive a wrong reception. Perception and reception. Nire-receive mo kasi may kinalaman niya sa pagtanggap eh. Pagka nakarinig ka ng negative na pangalan, naniniwala ko, pagdating ng tao na parating sa'yo, may negative kang image dun sa tao na yon, yung reception mo, negative din. Amen ba? So, malaki kinalaman ng tinatawag na image creation. Yung paano mo kine-create ang image ng isang persona o isang pangalan para ito i-receive o para ito tanggapin. Kaya alam nyo, maraming tao nakikipagpatayan, wag lang madumisan ang kanilang pangalan. Andiyan pa ba kayo? Napaka-importante ng pangalan. Sabi ng mga tao sa probinsya, anak, kahit hindi tayo kumain, kahit mahirap tayo, pero isang bagay ang may pagmamalaki mo. Hindi walang dungis ang ating pangalan. Andiyan pa ba kayo? Hanggang ngayon ba, importante sa inyo ang pangalan? Na pagka narinig yung pangalan nyo, let's say, narinig si Dandan, ano kaya ang perception ng tao? Tubig. Tubig lang? Yun bang lang? O nyari, Benhor! Benhor! Ano si Benhor? Kumakain? Nawala. Ha? Ano si Benhor? Bumaba, yan ang sinasabi ko. May problema talaga to si Benhor. Kunyari, Benhor, yan, ganyan ang pangalan. Anong dadating sa'yo? Ha? Mabait? Mabait ba yan nung lumalabas, nagpipre si pastor? Parang hindi masyadong mabait. So, kunyari, San Pedro marinig mo, San Pedro family. O Marine family. Ano kaya ang dadating? Ano kaya dadating sa'yo? Ay, maganda. May sinasabi, di ba? Bawat pangalan, may sinasabi. Andiyan ba kayo? Napaka-importante nito eh. Kasi yung pangalan, ang nag-highlight niyan, hindi yung mismong may pangalan. Ang pangit nun eh. Kung sabihin ko niya, ako si San Pedro, ako yung si pastor, ako yung mabait, ako yung magaling, ang pangit. Di ba? Kasi ang yabang ng dating mo. Para malaman kung talaga matino ang pangalan mo, hayaan mong tanungin ng ibang tao. Amen ba? Ito ang mensahe natin ngayon. Campaign manager. Amen? Kasi, hindi lahat ng tao mabango ang pangalan agad. Kailangan para bumango ang pangalan, may gagawin ka. Amen? May mga mababango kang gagawin. Kung gusto mong bumaho ang pangalan mo, may mga mababaho ka din gagawin. Amen ba? Usually, yan ang kinapapanalo ng isang kandidato eh. Amen? Alam natin sa Pilipinas, mainit dito ang eleksyon eh. Ngayon pa lang, parang yung mga tao nagpaparinig ng campaign eh. Hindi pa dumadating ang 2016, presidential election agad ang pinag-uusapan eh. Amen? Hindi ko alam kung bakit suot-suot ko to. Actually, hindi ako talaga ang speaker ngayon eh. Si Pastor Nato. Ewan ko sa ganong kaparaanan, hindi siya nagsabi agad. Kaya, sabi ko, ba't ko suot-suot tong t-shirt na to? Siguro ito yung mensahe ng Panginoon. Amen? Campaign manager. So, sa mga barangay, merong mga campaign manager ang bawat isang barangay. Andiyan pa ba kayo? Usually,
pagka ang campaign manager dumarating, ang nagpo-fund sa kanya, yung kandidato, let's say tatakbo si Herbert Bautista, nagbibigay ng campaign funds yan doon sa campaign manager. Amen? Hindi mismo si Herbert ang pumupunta doon, kundi may mga tao siyang ginagamit para bumango ang kanyang pangalan. Amen? At depende doon sa campaign manager, yung mga strategy niya, yung mga gagawin niya, at mga pagsulong niya, kung paano naniniwala siya doon sa kandidato niya, yun ang mananalo. Pag magaling ang campaign manager at merong katapat na performance, yung tinatawag na taong ikinakandidato niya, sigurado panalo yung panalo yung kandidato. Pero may mga pagkakataon na magaling yung pinakang kandidato niya, pero yung campaign manager, mahina ang presentation niya, natatalo sa lugar. Amen ba? May mga lugar na matatalo kahit magaling yung tinatawag na o tapat. Meron namang nananalo kahit alam natin bulok yung tinatawag na kandidato. Depende pag magaling yung campaign manager. Amen ba? So, sa isang lugar, pagka nanalo, let's say si Herbert Bautista ang magme-mayor sa Quezon City, siya ang may pakialam ngayon doon sa isang lugar na yan. Amen. Dadating yung mga projects dyan, pero kung yan ay tiwali, walang project dyan, nanakawin niya yung pera ng gobyerno. Kaya ang pag-unlad at pagpapala ng isang lugar, depende kung sino yung kandidatong nanalo. Andiyan pa ba kayo? Alam niyo mga kapatid, kaya ako sinasabi to, kasi mga Kristiyano tayo Mga anak tayo ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos dito? At para piliin ng isang tao ang kandidato, ang ating Panginoon, kailangan tayo maging campaign manager para sa Kanya. Pag mali ang presentation natin, magiging mali ang reception natin. Pagka sa buhay natin, wala tayong panalo na nakikita. Negative ang buhay natin. Masama ang pag-uugali natin. Hindi tayo nakakakitaan ng magandang example bilang mga anak ng Diyos, bilang citizen. Pag sinabi natin si Jesucristo sa isang tao, hindi siya maniniwala sa'yo. Bakit? Kasi yung campaign mo, hindi maganda. Hindi mo nare-represent ang Panginoon ng maayos. Amen ba? Andiyan ba kayo? Depende dun sa campaign manager. Ang tanong, tayong lahat dito campaign manager Ito t-shirt na to, kaya ito, nagkaroon kami ng t-shirt kasi malaki kinalaman para magkaroon ng pag-unlad ang isang lugar. Kung sa Lilac, matindi ang campaign manager dyan, dapat putok na putok ang pangalan ng Diyos dyan. Amen ba? Andiyan ba kayo? At pag putok na putok ang pangalan ng Diyos, maraming tao sasama sa Kanya, maraming tao maglilingkod sa Diyos, at dahil doon, yung lugar ng Lilac na yan, pagpapalain ng Diyos yan. Bakit? Kasi maraming tao dyan Alam nyo kaya minamalas ang isang lugar, kaya maraming krimen? Kasi hindi ang Diyos ang naghahari doon. Diablo ang naghahari doon. Walang tinatawag na batas. Kung may batas man, walang tinatawag na sumusunod sa batas. Kasi pinaghaharuan ng kadiliman. At ang lugar na pinaghaharian ng kadiliman, kahit kailan, hindi pwedeng pagpalain ng Panginoon. Amen? Kaya depende yan kung sino nagka-campaign Kaya natatalo ang isang lugar dahil sa mga campaign manager. Doon sa mga taong ginagamit ng Diyos na hindi pinaglalaban ng Panginoon, hindi niya pinaglalaban hanggang buhay niya. Alam nyo, nung marami pang tao rito na, minsan si Ninoy Aquino, kumandidato yan, nakakulong. Alam nyo, maraming tao lumabas na nag-campaign manager. Kahit nanalo si Ninoy, kaya lang, dinaya ni Marcos Pero alam nyo ba na ang tao lumabas at pinaglaban lang? Kasama kami dun panahon namin yun Kaya hindi nyo panahon Pinaglaban namin, kami gumastos, kami At nanalo naman si Ninoy, kaya lang, sa balota talo siya. Kasi dinaya ni Marcos.
Pero ang ibig kong sabihin, dahil merong mga taong ipinaglaban siya, kahit walang pera, kahit nakakulong, nanalo siya eh. Amen ba? Ang sinasabi ko mga kapatid, kaya natatalo ang isang lugar, nagtataka kayo bakit may holdapan, bakit pag kami dadaan ka, natatakot ka, baka isnatsyang ka, ma-hold up ka. Bakit? Dahil maraming mga lugar na hindi pinaghaharian ng Diyos. Kasi may mga tao na hindi nila ipinaglaban yung dapat ipaglaban nila. Merong isang babae sa Biblia. Ordinaryong babae lang siya. Actually, mababang uri ng babae siya eh. Siya si Magdalena, si Maria Magdalena. Narinig niyo ba yan? Magdalena, ikaw ay sawing palad. Magdalena, kung iisipin natin, mababang babae siya, wala siya magagawa eh. Amen? Pero isang bagay, ang ipagmamalaki niya, ginawa niya yung the best niya para sa Panginoon. Paki-flash nga yung verse natin. Nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may ketong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at binuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit ninyo inaaksaya ang pabango? Maaring ipagbili yon ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Sapagkat habang panahon kasama ninyo ang mga mahihirap o anumang oras ninyo naisin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangangaral ang magandang balita, ang ginawa niyang ito ay ipapahayag din bilang pag-alaala sa kanya. Palakpakan natin. Pakabasa ng salita. Isang tao na ordinaryo. Isang tao, actually, sa mata ng tao, mababa nga lang siya eh. Kasi nga, prostitute siya eh. Prosti siya eh. Pero alam nyo ba, na meron siyang pabango. Ang purpose niya, pabanguhin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kumbaga, ito lang ang kaya niyang gawin. Pero ito yung kaya niya, ito yung the best na pwede niyang ibigay. Kasi sa isang, sabi doon, 300 na denaryo ang halaga doon. Alam nyo, ang halagang 300 na denaryo during that time ay isang taong sahod ng isang tao. Yung halaga nung alabastro na yon. Parang 120,000 pesos yon. Yon ang tinatawag na mahalaga sa kanya. Bakit? Kasi nga, prostitute siya eh. Siyempre, pag prostitute, kailangan mabango ka, di ba? Yun yung puhunan niya. Pero ginawa niya, yung purpose na yon, pinabango niya ang Panginoon. Alam mo, pag ang Panginoon, ang gagamitin mo, ang buhay mo, gagamitin mo strength mo, talino mo, galing mo. Sabi ng Panginoon sa kanya, doon sa mga taong umuistorbo sa kanya, huwag niyo siyang gambalain. Bakit niyo siya ginagambala o bakit niyo siya ginugulo? Ibig sabihin, ang Panginoon mismo ang makikialam pag may gumugulo sa tao na nagpapabango sa ating Panginoon. Amen ba? Yung mga tao na andito na pinapabango nyo ang pangalan ng Panginoon. Maraming tao hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Amen? Maraming tao na rebelde ang kanilang puso, yung iba gusto magpakamatay, gusto magrebelde, kasi pakiramdam nila, wala nagmamahal sa kanila. Ang daming tao dito na niligtas ng Diyos na dapat wasak na yung buhay. Pero dahil meron tao na nagpabango o nagpaalam ng mga bagay tungkol sa Panginoon, naintindihan niya mahal siya ng Diyos eh. Amen? At dahil doon, bumango ang pangalan ng Panginoon sa kanya at nag-umpisa siyang manampalataya at maniwala dahil doon sa ginawa ng isang tao. Amen?
Bakit? Bumango ang pangalan ng Panginoon. Merong mga tao na galit sa Diyos eh. Mali ang tinatawag ng pagtingin sa Panginoon. Galit siya, hindi yan. Hindi mapagmahal na Diyos yan. Bakit mapagmahal ng Diyos? Bakit kinuha niya yung tatay ko? O bakit kinuha niya yung nanay ko? May mga ganyang hinagpis ang mga tao. Kung wala magpapaniwanag sa kanila, walang magandang perception ng tao sa Panginoon, hindi nila marireceive ang Panginoon na maayos. So, malaki ang tinatawag na responsibility ng tayong mga Kristiyano, bawat isa sa atin, na magkaroon ng maayos at malinaw na perception ang mga tao sa Panginoon. Kailangan pagdating natin, alam ng Diyos na pagpapalain sila, alam ng mga tao na ikaw ay source ng pagpapala. Amen? Ikaw ang source ng pagpapala dahil kung ganyan ang reception ng mga tao sa Panginoon, na pagpapalain sila, maniniwala ako lahat ng tao nag-iintay agad sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pagka may mga may sakit, ipag-pray nyo. Kung meron silang kahilingan sa mga Bible study, ipag-pray nyo sila. Hayaan nyong makilala nila kung sino ang Diyos natin. Amen? Ang pinaglilingkuran. Kasi kung wala naman silang makukuha, bakit naman sila bakit naman sila makikinig sa'yo? Baka mamaya kwento-kwento ka lang, maganda lang yung kwento mo. Amen? Wala naman makikinig sa'yo. Sabi ng Panginoon, pagka merong gustong humadlang sa'yo, habang pinapabango mo ang pangalan ng Panginoon, sabi niya, huwag niyo siyang gambalain o huwag niyo siyang guluhin. Ano ba gumugulo sa atin? Alam niyo, minsan ang gumugulo sa atin at kadalasan, pera. Amen? Wala akong ganto, wala akong ganyan, wala akong pera. Kaya hindi ako makapaglingkod sa Panginoon, kulang ako sa ganun eh, datong, pera, salapi, bread money. Amen? Kasama yan sa gumugulo. Aminin. Kasi minsan ayaw aminin, kaya mali. Aminin natin. Kailangan nyo ang pera? Sabi ng Panginoon, pag kailangan mo ng pera, sasabihin niya, bakit mo siya, sabihin niya sa pera, bakit mo siya ginugulo? Hayaan nyo siya. Pabayaan nyo siya. Ibig sabihin, ang Panginoon mismo ang gagawa ng paraan para hindi ka mamroblema ron. Amen ba? Lahat ng gumugulo sa atin, bahala ang Panginoon dyan. Kasi may mga bagay na humahadlang sa'yo para pabanguhan mo ang pangalan ng Panginoon eh. Mayroong mga tao na pipigil sa'yo para magkaroon ng mabangong pangalan ng Panginoon sa barangay nyo, sa kaklase mo, o saan man lugar na pwede mong sabihin ng Panginoon. Merong mga tao na gagamitin siya para lang. Katulad nito, bakit mo sinasayang yung pabango? Amen ba? Alam mo yung reward dun sa babae dyan? Walang hanggan eh. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, kahit saan ipahayag ang mabuting balita, itong ginawa niya para sa akin ay babanggitin bilang alaala sa kanya. Ang tindi nun, di ba? Alam mo, kahit langit, babanggitin yung ginawa mo na pagpapabango mo sa pangalan ng Panginoon. Kasi, bakit? Kasi maraming naligtas dahil dun sa pagpapabango mo eh. Alam mo naman, ang tao, pag nakakaamoy ng pabango, lumalapit yan. Andiyan pa ba kayo? Alam nyo kaya mabaho ang tae? Sa tingin nyo, bakit? Para layuan. Hindi sinadya talaga ng Diyos yon na ang etyas bumaho para layuan. Amen? Bakit ang mga bata, kahit isipin ang hirap alagaan, ang iyakin, pero sa totoo lang, pag inamoy mo ang bango, bakit? Para lapitan. Pagka kasi mabango, nilalapitan. Alam mo, pag mabango ang pangalan ng Panginoon kahit saan lugar, miski sa'yo, pag ang pangalan ng Panginoon maganda-ganda at dito nakikita talagang campaign manager ka, hindi ka mahihirapan ang tao lumapit sa'yo eh. Lalapitan ka talaga kasi nababanguhan sa'yo.
Mababanguhan ay, ano ba't may parang maganda nangyayari sa bahay ninyo? Ano ba, gumagaling ba yung mga may sakit dyan? Bakit parang lagi kayong pinagpapala? Ano bang meron dyan sa inyo? Andiyan ba kayo? Ay, yung mga tao, amoy talaga kasi may babango eh. Pero alam nyo, pag mabaho ugali mo, miski yung mga magulang mo, hindi maniniwala sa'yo. Bakit? Kasi ang baho ng ugali mo eh. Lalayo eh. Oh, totoo ba medyos yan? Ang sama ng ugali eh. Amen ba? Alam niyo, nung isang araw, nakapanood ako ng near-death experience. Merong isang tao na namatay at nung humarap siya sa Panginoon, nakita niya, ang dami niyang diamond sa kanyang kamay. Ang dami niyang diamond. Sabi niya sa Panginoon, ano to? Panginoon, ba't ang dami kong diamante sa aking kamay? Sabi niya, yan yung mga tao na nilagay ko sa buhay mo at sa pamamagitan ng salita mo, sa pamamagitan ng karakter mo, yan yung mga tao na madadamage mo o kaya mapagpapala mo. Depende kung anong karakter ang ipakikita mo sa kanila. Pero yan yung mga tao na yan na nilagay ko sa buhay mo. Tapos ipinaalala sa kanya ng Panginoon yung buhay niya. Nakita niya na minsan nagsalita siya na masakit sa isang tao na hindi makalimutan ng tao yung sinabi niya. At dahil doon sa masakit na sinabi niya doon sa tao na yun, yung tao na yun naging addict, winasak na yung buhay, mali ang mga naging desisyon niya dahil doon sa pangyayari na minsan may sinabi siya na hindi naman niya alam na magkakaroon ng malaking impact yung sasabihin niya doon sa tao na yun. Pinakita sa kanya ng Panginoon, ito yung ginawa mo. Ito yung sinabi mo sa kanya. Kaya nagkaganyan-ganyan ang buhay niyan. Dahil doon sa sinabi mo. Sabi niya, Panginoon, di ko alam yan eh. Hindi mo nga alam eh. Pero meron ka ring tao na sinabihan mo ng magagandang bagay. At dahil dito yung taong ito naging matino, naging mabuti, naging maunawain, naging maayos din ang buhay niya. Yan din yung isang tao na ibinigay ko sa inyo. Alam mo, may dalawang tao siya, nakita niya sa panaginip niya, doon sa nasa langit siya, nakita niya. Sabi, Panginoon, bakit meron dalawang tao to? Hindi ko naman to kilala. Bakit nandyan siya sa buhay ko? Nung tinitigan niya yung babae, naging girlfriend pala niya nung. Kasi yung tao, 65 years old eh. Naging girlfriend niya pala nung teenager siya. At dahil sa hindi mo siya pinakasalan, hindi mo ba alam na nagkaroon kayo ng anak? Meron pala yung isa palang lalaki na nandun, anak pala niya yun. Sabi niya, Panginoon, nagsisisi ako, hindi ko alam na anak ko pala siya. Alam mo, ang ginawa niya dun sa mga tao na pinakita sa kanya ng Panginoon, isa-isa niyang pinuntahan. At kung meron siyang nasabing hindi tama, sinabi niya, patawarin mo ako. At doon lang nahil yung mga tao na sinabihan niya. Kaya lang, meron dalawang tao na na-damage niya yung buhay, pero hindi niya na maibalik dahil patay na. Yung anak niya, namatay na. Na hindi man lang niya nasabi na mahal niya yung anak niya na yun. Wala na siyang pagkakataon, patay na. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, we are campaign managers. Ito yung pagkakataon natin na malaman na maraming tao na grabe ang pag-ibig ng Panginoon sa mga tao. Sobrang laki ng pag-ibig ng Diyos na minatamis niya na siya ay mabuhay dito sa lupa. Talikuran niya ang langit niya. Doon sa tirahan niya na pinagsisilbihan siya ng bilyong-bilyong mga anghel. Tinalikuran niya para sa isang katulad natin na makasalanan. Nagpakaalipin siya rito, sinampal siya, sabihan siya ng mga kasinungalingan, sinuntok siya, binugbog siya, pinako siya sa krus para magkaroon ng tsansa ang mga taong walang tsansa na mapunta sa langit. Tayo mga tao na walang tsansa sapagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala tayong tsansa mapunta sa langit eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Kahit ibigay ko ang aking buhay, kahit ako ay sumuot
sa impyerno, maisama ko lang ang mga tao sapagkat mahal na mahal ko sila. Kung walang tao magsasabi niya, paano malalaman ng mga tao na merong langit at merong impyerno at merong Diyos na nagmamahal sa kanila? Paano nila malalaman? Kung walang mga campaign manager na tayo pang nagsalita, talaga ang tao mapapaibig sa Panginoon. Meron silang mga katanungan na masasagot natin, hindi mali ka. Paano nila lalapit sa Panginoon? Kung mananatili lang tayo, natikom ang ating mga bibig, na minsan nahihiya pa tayo, na sabihin ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Alam nyo, ang ikatitiwasay ng isang lugar, o kakaayusan ng isang buong pamilya, nasa ating mga kamay. Kailangan ma-share natin ang pag-ibig ng Diyos. Katulad nung lalaki na yon, na merong mga diamante. Kasi ang tao sa mata ng Diyos, we are the treasured possession of God. Sabi niya sa Bible, sa Ezekiel, you are my treasured possession. Parang mga diamante yan. Ang bawat tao sa Panginoon. Mga diamante. Di ba yung mga magulang natin mahalaga para sa atin? Alam niyo ba yung sasabihin natin, yung karakter natin? Yung ugali natin mismo ay magkakaroon ng malaking impact sa mga buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung magiging positive ang pagtingin nila sa buhay natin, magiging positive ang pagtingin nila sa Panginoon, yung tao na yan, binago talaga ng Diyos yan. Meron Diyos na talagang totoo, yung tao na yan. At dahil doon, mababanguhan siya sa buhay mo, lalapitan ka niya. Ano ba yung meron ka? Na wala kami, bakit ang saya-saya mo? Andiyan ba kayo? Pero kung Kristiyano ka, lagi kang galit, suplada ka, suplado ka, di ka mautusan, minsan tumatawag na magulang mo, kunyari hindi mo naririnig, nagbibingi-bingihan. Ang sarap sana kung nagbo-volunteer ka, ma, ako na lang maglalaban yan. Sabihin na pa, sino ka? Anak ba kita? Asan yung anak ko? Naghimal. Alam mo, pag na-touch mo yung buhay ng tao, mag-iiba yung course ng buhay nila eh. Andiyan pa ba kayo? Alam niyo si Pastor, kung walang nag-touch ng buhay ko, siguro wala tayong simbahan ngayon dito. Hindi ako magsasalita rito. Siguro, misis ko, magkahiwalay na kami. Baka nag-asawa na rin siya ng iba. Ako nag-asawa na rin. Siguro si Coach Nico, baka nakakulong na. Napatay na yung tatay niya. Hindi natin alam, di ba? Kung wala lang ginamit na campaign manager para sa amin, na dahil doon, naniwala kami. Malaki ang utang na loob natin kay si Coach Win. Malaki ang nagawa niya sa atin. Amen ba? Malaki ang, alam mo, malaki gantimpala sa langit nun. Amen ba? Dahil sa pamamagitan niya, ginamit siya ng Panginoon. At dahil doon, nagkaroon kami ng panibagong yugto ng buhay. Yung papuntang impyerno at papuntang magulong buhay, na iba eh. Na-change niya yung course ng life ng bawat tao. At dahil nakakita kami ng ganong klaseng example, we follow. Kaya tayo meron ngayon church dito. Kaya meron mga pamilya na nabubuhay, pamilya na binabago ng Panginoon. This encouragement, sabi ko, ay hindi manatiling encouragement sa atin lahat. Kailangan tayong gumalaw. Sapagkat sa pamamagitan ng buhay mo, sa pamamagitan ng bawat buhay ng isang tao rito, merong mga mababagong mga tao na dapat mapunta ng impyerno, dapat mali ang magiging desisyon, magiging tama ang mga desisyon nila dahil nakita nila kung paano tayo nagsalita, paano ang pag-uugali natin, paano natin sila itinuring. At dahil doon, tayo ituturing na mga anak ng Diyos. Amen?
Can I, the worship team? Alam mo, yung babae na yon, walang kayang ipagmalaki yon. Sabi niya sa sarili niya, ito lang naman kayang ipagmalaki ko. Nabigyan ko ng kabanguhan ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo lahat mga kapatid. Yun lang. Sabi niya, Panginoon, ito yung kaya ko eh. Ito lang eh. Ito yung kayamanan ko. Pero Panginoon, itong kayamanan kong ito gagamitin ko para bumango pangalan mo sa buhay ko. Purihin ka, Panginoon, kalwalhatian mo sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isa-sa-isay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon, kalwalhatian mo sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isa-sa-isay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon, kalwalhatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isa-sa-isay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas, itataas, itataas sa aming buhay. Ladies and gentlemen, alam niyo yung babae, hindi naman siya magaling mag-preach eh. Wala siyang pwedeng ipagmalaki. Prostitute lang nga siya eh. Pero dahil ibinigay niya yung lahat, sabi niya para pabanguhan ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, yung ginawa niyang yan, habang ipinapahayag ang salita ng Diyos, ay babanggitin bilang alaala sa kanya. Alam niyo ba, sa buong Israel at sa buong history ng buong Biblia, walang sinabing ganyan ng Panginoon. Huwag natin malitin ang sarili natin. Minsan wala talaga tayong kaya. Pero hindi hinahanap ng Diyos sa tao kung ano yung wala ka. Ang hinahanap ng Diyos kung ano yung meron ka. Amen? Na pwede mong sabihin, Panginoon, sa pamamagitan nito, gusto kong pabanguhan ang pangalan mo. Kung meron mga tao dyan, I want you to come here and I will pray for you. Sa habang panahon, ang iyong mga gawa ay aming isa-sa-isay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon, pwede bang mag-request ng Jesus is the center of it all? Jesus be. Awitan natin ang Panginoon. Siya naman talaga yung sentro ng buhay natin. Amen ba? This is the very core of this church. Kaya tayo nandito ngayon para papurihan ang Panginoon. Ang Diyos ang nandito ngayon. It will always be. It's always been you, Jesus. Come on, church.
Ito yung meron tayo. Meron tayong tinig. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga tinig. Taas natin ang aming mga damdamin. This is all that we can offer to God. Our worship from beginning to the end. It will always be, it's always to be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center. You're the center, God. Everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Panginoon, kahit ganito lang kami, Panginoon. Kung meron kami yung buong pagkatao namin, Panginoon, gagamitin namin para mag-i-highlight ka, Panginoon. Itaas ang pangalan mo sa mga tao, Panginoon. Sa lahat ng lugar, Panginoon. Ang gusto namin, yung talento namin, yung meron kami, yung galing namin, Panginoon. Ay pasalamatan ka. Ikaw ang aming dahilan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang lahat sa amin. It is all because of you. You are the center of our life, Panginoon. You are the center, Panginoon. Ikaw ang nais namin, Panginoon. Nais namin maging sentro ng buhay namin, ikaw, Panginoon. You are welcome in this place, Panginoon. In our temple, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, sa buhay namin yung mga bagay na magpapasira sa pangalan mo para sa maraming tao magkaroon sila ng reception, Panginoon, para accepted ka, Panginoon. To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kamay sa iyo. Bilang mga tao, Panginoon, na nais magpabango sa pangalan mo. Lord, bigyan mo kami ng anointing. Bigyan mo kami ng revelation, Panginoon. Mga deeper revelation, Panginoon. Mga bagay na hindi namin alam, Panginoon. Lord, upang ito masabi namin sa mga tao, Panginoon, na kailangan sabihan namin. Panginoon, gamitin mo ang aming mga kaluluwa. Gamitin mo kami lahat, Panginoon. Upang mapamahal sa iyo maraming tao, Panginoon. Lalo na yung mga tao nilagay mo sa aming mga balikat, O Diyos. Mga diamante sa aming mga kamay. Kami, yung mga taong gagamitin mo para mabuhay at magkaroon ng kaalaman sila tungkol sa iyo, Panginoon. At sa pamamagitan ng aming mga pagkatao, Panginoon, mapapamahal sila sa iyo. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa rito. Kami lahat, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon. Sa bawat makikita nila ang buhay namin, Panginoon. Mag-uumpisa silang magmahal sa iyo. Mag-uumpisa silang ma-curious sa iyo. Mag-uumpisa sila na mapalapit sa iyo. Makakaamoy sila ng mga bababangong mga pag-uugali, bababangong mga pag-iisip, mga bababangong mga karakter sa mga anak mo. Lord, yan ang nais namin, Panginoon. Nais namin bigyan ng kalwalhatian, kadakilaan ang pangalan mo, Panginoon. Nais namin, Panginoon, pabanguhan ng pangalan mo.
Patawarin mo po kami kung kami nagiging sanhi minsan, Panginoon, ng paglayo ng tao sa iyo. Patawarin mo po kami. Baguhin mo ang aming puso, aming kaluluwa, Panginoon, magmula ulo hanggang paa. Panginoon, magmula ulo na hanggang paa, Panginoon, baguhin mo kami. Linisin mo kami ng iyong mapagpalang dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa mensaheng ito. At salamat sa taong ginamit mo, Panginoon. Kahit mababang uri ng tao siya, ngunit, Panginoon, sinasabi mo na kahit mababa, itinataas mo at pinabangin mo, inaalala mo, Panginoon, yung mga ginagawa ng mga tao para sa iyo. Naging pabango, nagpabango siya sa pangalan mo. Salamat, Panginoon. Ito po lamang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hello? Manatili po tayong tumayo o tayo po tayo ulit. Okay, closing prayer tayo. Okay. Let's bow down our heads. Let's pray. Okay, may announcement. Announcement muna tayo, guys. May bago pala tayong binibentang Bible ngayon. So, sino yung gustong bumili, 100 pesos lang siya. So, available na po siya. Ngayon, kung pwede kayo magpa-reserve, pwede na kayo magpa-reserve. So, lapit lang kayo sa akin para... Pastor? Old and new. So, kompleto na po to. Sa talagang tunay na tindahan, 350 pala to. So, murang-mura na para sa atin. So, unahan na kayo kasi limited stocks na lang. Okay? So, sige. Okay, pray na tayo. Okay. Yan, bibili ako yan. Pray tayo. Father God, Lord, salamat po, Panginoon, sa napakaganda mong mensahe ngayong gabi, Lord.